mga balitang pambansa. Inabesuhan po ni Pangulong Marcos Jr. ang militar na maghanda sa mas tumitinding banta mula sa labas ng bansa. Sa gitna po yan ng tensyon nga sa Indo-Pacific region at hindi rin po maikakailang may banta sa atin ng China, lalo pat malapit lang tayo sa Taiwan. Kinumpirmaho naman ng ating armed forces na dumarami ang mga namamataang mga barkong pandigma ng China sa West Philippine Sea, partikular sa Ayungin Shoal. Bate nga po sa datos ng Philippine Navy, mula sa dating 2 Navy vessels ng People's Liberation Army, umakyat na sa 8 Chinese warships ang umaali-aligid sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Bukod pa yan sa namataang pong 5 China Coast Guard at 37 maritime militia vessels. Wala pang pahayag na naman po ang China tungkol dito. Kukunan pa ba ng pahayag itong China? Pero dati na nga po nilang iginigiit na ang naturang teritoryo ay sakop ng kanilang 9-dash line. Kaya daw po walang bisa sa kanila ang sinasabing 2016 arbitral ruling. Tiniyak ho naman ng ating militar na patuloy silang nagpapatrolya sa West Philippine Sea at hindi magpapadaig sa anumang pangaharas ng China. Muling sumabak sa joint exercises ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na mga putok ng baril sa masukal na bahagi ng Fort Magsaysay sa Palayan, Nueva Ecija. Bahagi ito ng Salaknib exercise sa pagitan ng Philippine at US Army. Tampok sa pagsasanay ang Joint Pacific Multinational Readiness Center o JPMRC na unang beses ginamit ng Amerika dito sa Pilipinas. Gumagamit ng modernong teknolohiya ang JPMRC. Layon po nitong maiparanas sa mga sundalo ang mga sitwasyong halos hindi naiiba sa mga aktual na operasyon. Ayon sa US Army, malaking bagay din ito sa kanila dahil sa kakaibang terrain sa Pilipinas na marami raw sa kanila ay hindi pa sanay. Formal nang nagtapos kahapon ang Phase 2 ng Salaknib exercise na nilahukan ng nasa 3,000 mga sundalong Pilipino at Amerikano. Samantala, hindi po naman daw po lalahok o dadalo si Pangulong Jr. sa Global Peace Summit na gaganapin sa Switzerland mula June 15 hanggang June 16. Sa halip ay kanya pong ipadadala si Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. Hindi idinitalye po ng Malacanang kung bakit hindi makakadalo si Pangulong Jr. Matatandaang dumalaw si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Malacanang noong pong nakaraang linggo para nga imbitahan si Marcos Jr. na dumalo sa Ukraine Summit. Inakusahan ni Zelensky ang Russia at China na pinipigilan umano ang ilang mga bansang dumalo sa naturang event sa Switzerland. Iginit din niyang mahalaga ang presensya po ng Pilipinas sa pagkondena sa pananakop po ng Russia at panawagang itigil na ang gera sa Ukraine. Pangungunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Magsisimula ito sa flag raising ceremony at wreath laying sa Rizal Park sa Maynila. Susundan ito ng Parada ng Kalayaan kung saan tampok ang mahalagang kaganapan sa ating kasaysayan. Nauna nang nanawagan si PBBM sa publiko na ipagdiwang ang ating kalayaan at tiniyak na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para ipaglaban ang ating soberanya. Sa gitna po yan ang patuloy na panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Samantala po sa ating lagay ng panahon, patuloy po makakaranas ng mga pag-ulan ang ilang bahagi po ng bansa dahil pa rin sa easterlies o thunderstorm. Bahagya po naman magiging maulap ang panahon na mayroon pong mga pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Habang mga thunderstorm naman daw ho ang siya magpapaulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.